Eksakto alas 3:30 po kaninang madaling araw ay idineklara na po ng kanyang doktor na siya ay pumanaw na. At hindi na po wala na pong nagawa ang kanyang doktor. At yun nga, tuluyan na siyang bumigay. Pero bago po yan ay mamaya po natin tatalakayin yan. Dahil meron lang po akong gustong ipakita rito sa inyo. Ano po? At ito po yung mga napaka-importanting tao sa akin. Ayan, para po ngayon pa lang ay i-correct na natin. So, unahin na po natin itong si si Roberto Mahinay. Ayan po. Ito pong si Roberto Mahinay. Ayan po, Roberto Mahinay. Ano yan? Roberto Mahinay. Nag-comment po siya na ang sabi niya sa akin, pula-puti ka. Hindi ko alam kung kanino ka. Ayan. Para sabihin ko sa iyo, Roberto Mahinay, sa apelyido mo lang talaga ay mahina na ang ulo mo. Okay? Ito po yung mga tao, kaya ito po ay naguguluhan. Kasi sabi niya, pula-puti ka, hindi ko alam kung kanino ka. So kung pinanood mo lang sana yung buong video, Roberto Mahinay, sana hindi ka nalilito ngayon. Di ba? So ito po, para lang po malaman ninyo, kasi kaya po ganito ang comment nitong si Roberto Mahinay, bukod nga po sa mahinay ang utak nito, kasi nga po ito yung nung baby pa, nung pinanganak pa lang ito ay hindi po napadidi ng kanyang ina ng gatas. Kaya po wala. Ganyan po kasi yung mga bata pa, yung mga baby na hindi mo napapainom ng gatas ng maliit, ay wala po. Ang nagiging sanhi po nito ay mahina ang ulo, hindi lang po mahina ang ulo, totally bubo. Ayan. At para sa iyo, Roberto Mahinay, dahil sa iyong comment na ito, dahil naguguluhan ka, talagang maguguluhan ka kasi nga mahinay ang utak mo. Simba, kumyar. Lalo nating pahihinayin yung utak mo. Okay? Isunod na po natin ito si Luciana Tanasas. Yan. Luciana Tanasas. Pag binaliktad mo, Satanas. Okay? Tanasas Luciana Tanasas. Ang kanya naman pong comment ay, opo, hindi na kami manonood sa iyo, sir. Yan. Maganda naman yung sabi niya. Okay, para sa iyo, Luciana Satanas, ay ever since naman hindi ka talaga nakakapanood. Okay? Dahil unang-una, isa kang certified na hampas lupa at patay gutom. Wala kang pambili ng load. Kaya talagang ever since naman hindi ka talaga nanonood. Kasi kung pinanood mo lang yung buong video ko, ay hindi ka mag-comment na ganito. Kaya para sa iyo, Luciana Tanasas, Simba, kumyar. Ayan. Isa kang bubo. Ayan. Okay. Isunod naman po natin itong si Elizabeth Robillos. Elizabeth Robillos po yan. Ano? At ang kanya naman pong comment, grabe, Marcos ka pala. Pinanood pa kita. Sayang ang oras ko. Ayan. Dito pa lang ay nagsisinungaling na ito. Kasi sabi ko nga po, kagaya nitong mga nauna, kung pinanood nila yung aking video kahapon, ay hindi sila, sisiguraduhin ko hindi ganito ang comment nila. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo, na wag po kayong magko-comment nang hindi nyo napanood yung buong istorya, kasi nga po nakakahiya kayo doon sa mga makakabasa. At dahil dyan sa sayang ang oras mo,
nasayang yung oras mo sa akin, lalo nating sasayangin ang oras mo at lahat ng oras mo ay mapupunta sa wala. Simba, kumyar. Isa ka rin na hindi nakainom ng gatas nung maliit ka. Kaya ang resulta, isa kang bobo. Ayan. Okay. Isunod naman po natin itong si Tomyo. Ayan, si Tomyo. Ayan o, Tomyo. Ayan. Ang comment naman po ni Tomyo, wala ka namang kwenta panoorin. Isa ka ring loyalista ni Bongbong at Lisa Marcos. Ayan. Ang gaganda ng mga comment nila, di ba? Ikaw, Tomyo, uulitin ko lang, kung pinanood mo sana ng buo yung video, hindi sigurado ako hindi ganito ang i-comment mo. Palibhasa, isa ka rin na hindi ka nakainom nung gatas nung ikaw ay bibi pa lang, kaya ang resulta, hindi ka lang bubo, tanga ka pa. Di ba? Yan yun. Kaya, at saka isa pa, noong ipinanganak ka, hindi ka pinainom nung nanay mo nung katas ng ampalaya. Di ba, pag ipinapanganak yung mga bata noong paglalo na dyan sa probinsya, pinapainom nila yan ng katas ng ampalaya, yung dahon ng ampalaya, para daw mailabas ng bata yung plima na nandoon sa katawan ng bata. Ito ay hindi napainom ng gatas at hindi rin napainom ng katas ng ampalaya, kaya yung plima nitong si Tomyo ay umakyat sa kanyang ulo, kaya lusaw ang utak nito, kaya ang resulta, bobo ito. Ayan. Ayan. Ito pa, si Tilmaraga. Ayan o, Tilmaraga ha, Tilmaraga. Ang comment naman po ni Tilmaraga, ay nabayaran ka na ba, Sir Birana, na dati galit ka kay Lisa at BBM? Ayan, magandang tanong niya ha. Nabayaran ka na ba, Sir Birana, na dati galit ka kay Lisa at BBM? Bakit ngayon hindi ba ako galit? Yan, isa rin po itong si Tilma Raga, na hindi rin po ito nakatikim ng gatas noong maliit ito, kaya resulta, bobo rin po ito. Uulitin ko lang po, kung ikaw ay pinanood mo lang sana yung buong video, hindi ka magko-comment ng ganito na isa rin pala akong dating galit ako kay Juan, kung bakit ngayon kumakampi na ako kay Lisa at saka Marcos. Ayan. So, meron pa po dito sa unahan. Ito naman po si sino ba ito? Itong si Miss Pieces. Ayan, si Miss Pieces. Ayan. Ang sabi naman po niya, ano ba siya? Marcos loyalist pala ito. Ayan. So, hindi natin masiguro ito. Baka nakabasa lang ng mga comment ito ni Tomyo. Kaya ganito. Kaya, isa rin po ito na hindi rin nakainom ng gatas nung maliit ito. Kaya, nagresulta ito, isa rin po itong bobo. Ayan. Yan si Miss Pieces. Okay. Madako naman po tayo dito sa ano ba yung dito muna pala sana, ano yun, nabayaran daw ba ako? Nabayaran ka na ba, Sir Birana, na dati galit ka kay kay Lisa at BBM? Kaya dito kay Tilmaraga, nakatunog ng gaga, ay well, hindi, sabi ko nga maliwanag na hindi napapanood ang mga video ko. Para sabihin ko sa iyo, Tilmaraga, hindi ako kagaya mo na patay gutom. Katunayan, sinasabi ko rito na allergy ako sa pira at hindi ko kailangan sa buong buhay ko ng pira. Katunayan, namimigay ako Di ba? Kung mapapanood mo lang, panoorin mo muna yan lahat. At panoorin mo rin yung isang channel ka na John Birana Vlogs. Panoorin mo para hindi ka magtatanong sa akin kung nabayaran na raw ba ako. So sana maliwanag yan. At sana ikaw rin ay simpak simba kumyar. Dito kay Tomyo, simpak simba kumyar. Dito kay Elizabeth Robillos, simpak simba kumyar. Dito kay Luciana
Luciana Tanasas na Satanas, simpak simba kumyar. Ayan, dito kay Roberto, mahinay ang utak, simpak simba kumyar. Ayan, Miss Pieces, simpak simba kumyar. Ayan. Kung ano man po ang ibig sabihin nun, ako na lang po ang nakakalam. At kung ano po mangyayari sa inyo, makiramdam na lang po kayo. Pero ang sisiguraduhin ko, lulusawan ko pa lalo ang ulo ninyo para lalong hindi magiging protektibo para sa ganon hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, hanggang sa 100 henerasyon ninyo ay mga bubo ang mga lahi ninyo. Tandaan mo yan. Okay. Magawin naman po tayo dito sa reply. Reply. Kasi may nag-reply po dito sa mga bobo na ito, may nag-reply. Okay? Ito, ang nag-reply po rito ay si umayon lang po siya kay Tumyo. Umayon lang. Correct ka dyan, makabangag din siya. Ayan. Ito si Josephine Larawan. Ayan, Josephine Larawan. Umayon po ito kay Tumyo. Okay. Isa rin po ito yung hindi nakainom ng gatas na maliit at hanggang ngayon po ay walang bitamina yung mga kinakain nito dahil isa pong patay gutom ito at hampas lupa. Kaya ang masasabi ko sa iyo, simba kumyan. Hanggang sa 100 lahi ng pamilya ninyo, hindi na pakikinabangin. Dahil lahat yan, magiging abnormal ng lahat yan. Okay. Dito tayo sa nag-reply dito kay Tumyo. Itong si Yolanda Ispatineder. Ano bang bigkas ito, Yolanda? Ispatineder. Hindi ko alam hindi ko sigurado ang bigkas nito. Basta ito si Yolanda Ispatineder. Mayroon po siyang reply kay Tumyo. Ang pagkakaalam ko rito kay Yolanda ay nasa Europe yata po ito. Ang pagkakaalam ko nasa Europe po ito, ha? So, hindi ko po alam kung saan siya ngayon. Anyway, araw-araw naman ito nanonood ng video ko Itong si Yolanda Ispatineder. Paki-comment nga po, madam, kung saan ka ngayon. Okay. Ang reply niya kay Tumyo, ito. Tumyo, huwag ka nang mag-comment kung wala kang alam tungkol sa buhay ni Sir Birana. Ayan. Baka himatayin kapag nalaman mo na 176 na siya. Baka palakihin niya yang yagba mo. Hindi mo alam na minsan nang iinis na lang yan siya. Naisahan na naman kayong mga bubo. See? Malupit ito si Yolanda. Tama. Naisahan ko na naman itong mga bubo na ito. Salamat, Yolanda Ispatineder. Okay. Mayroon pa pong nag-reply dito sa mga bubo. Okay, ito si Adoracion Espiritu. Ito pong si Adoracion Espiritu ang nag-reply dito sa mga bubo. Okay, basahin natin lahat yan. Ang reply po niya dito sa mga bubo, ha. Di po siya BBM. Ang tinutukoy po niya ako. Ano ba kayo? Panunuya na lang niya yan. Duterte po yan. Yan itong si Adoracion Espiritu. Kayong dalawa, Adoracion. Ito pa. Ito. Ayan, okay. Silang dalawa ni Adoracion at saka itong si Yolanda ay may ibibigay ako sa inyo, ha?
Okay. Dahil kayo ay matatalino, Yolanda Espatinider at saka itong si Adoracion Espiritu. Ayan. Ang ibibigay ko sa inyo ay sa pamamagitan ng batong ito, tatanggapin ninyo ang walang hanggang swerte sa buhay. Ngayon ko lang po ito ginawa. Ngayon lang po. Yan. Yan ang aking maibibigay sa inyo. Pero doon sa mga bubo, tama na yung simpak-simbakomyar na lalong lulusaw sa mga utak nito hanggang sa 100 henerasyon ng pamilya nito ay magiging abnormal. Okay. Anyway, tapusin na po natin bago tayo pupunta doon sa ating topic. Ano nga ba yung aking sinabi kanina una? Eksakto alas 3:30 po kaninang madaling araw ay nalagutan na po ng hininga at hindi na po nakaya pang iligtas ng kanyang mga doktor. Okay. Dito kay Adoracion, ito sana, Adoracion Espiritu, kung nandito ka lang sa Pilipinas, ay i-comment mo yung iyong totoong pangalan doon sa Tareq Hassan Mirza, tapos sa cellphone number mo. Kasi kagaya nung iba na nabibigyan natin ng sabi ko nga pag ako ang napasaya ninyo, so swertihin kayo. Pero pag binuisit nyo naman ako, mamalasin kayo. Yan, ito yung naging resulta. Ulitin ko lang, Adoracion Espiritu, mag-comment ka doon sa Tareq Hassan Mirza. Messenger yun sulat mo doon yung pangalan mo, magpakilala ka na ikaw si Adoracion. At ilagay mo yung cellphone number para matawagan ka ng sekretary ko at para doon sa pagpapadala sa iyo ng regalo. Through LBC. Ayan, through LBC po yan. Ngayon, hindi ko po sigurado rito kay Yolanda Espatinider, pero basta po ang alam ko sa Europe po ito. Paano po ba? Or either pag umuwi ka na lang dito, i-message mo ako, ay hindi naman obra na maipadala ako sa LBC papunta sa iyo dyan. Not unless may anak kang dalaga dito or may anak kang lalaki dito. At yun, i-comment mo rin doon sa Tareq Hassan Mirza na messenger at ikaw magsabi kung sino ang papadalhan ko, either anak mo na babae or anak mong lalaki. Ayan, dahil dyan sa comment ninyo na kayo naman talaga ang nakakakilala sa akin, dahil kayo yung talagang nanonood ng buo ng mga video ko, kaya alam nyo yung sinasabi ninyo. Hindi kagaya itong mga nabanggit ko, ayan tuloy. Mamalasin tuloy kayo sa pagkukomment ng hindi tama. Yan po yung sinasabi ko lagi sa inyo. Na huwag kayong magko-comment ng hindi nyo tinatapos ang video kasi kayo lang din po ang mapapahiya. Dahil siguraduhin ko pag hindi nyo tinapos ang video, mali ang i-comment ninyo. Kaya huwag na po kayo mag-comment. Unang-una talaga, mali talaga. Kasi hindi nyo alam yung i-comment ninyo pag hindi nyo na napanood ng buo ang video. Sana po ay magsilbing aral yan. Doon pa po sa makakapanood dito na huwag magko-comment hanggat hindi napapanood yung buong video. Ayan. At unlimited po yung pagbabanggit ko ng simbakomyar sa mga taong mga
lulusawin natin lalo ang utak. Kung meron mang kapiranggot na natitira, lalo pa nating lulusawin para hindi na sila pakinabang sa lahat ng bagay. Okay. So, yan po at gaya po ng sinasabi ko, gaya ko po ng pagkukumpirma ko na itong si Butod ay nasa Amerika pa. Nandoon pa po talaga. Dahil nandyan po sa, hindi ko na po ni-record pa yung nagpatunay na nasa Amerika pa itong si Butod na ito. Actually, ano tawag dito? Hindi lamang po pala yun sa gumamit sa doon. Mas matindi pa pala yun doon sa alam ko. Dahil yung nagbulgar mismo ay talagang pinatunayan talaga niya na talagang ikinulong daw talaga itong si Butod na ito yung sinasabi nitong mga nag-comment na ito na bangag daw pala ako. Ayan. Makamarcos daw at makalisa ako. Nasabi ko lang yung Tita Lisa at saka Tito Bongbong ko, yun lang ang napanood ninyo, nag-comment na kayo ng ganon. Yan po, dyan po nakikita yung mga taong hindi nakainom ng gatas nung mga baby pa sila. Kaya walang mga utak at ngayon ay sila ngayon yung certified na babibi, bubo. Kagaya nitong si Lucrecia. Ayan. Ito namang si Escudero, feeling mo yata, Escudero, ay pag-aari mo na ang Senado. Alalahanin mo, Senate President ka lang. Wala kang karapatan na unggoy ka, nasikilin mo yung pagpapasubpina nitong dalawang senador. Ang kapal din ng mukha mo. Takot na takot ka magkaroon ng political crisis. Ay, ito na nga. Political crisis na ang nangyayari sa atin. Isa kang unggoy. Nasaan ang utak mo? Sigurado ako wala sa ulo mo kundi na sa talampakan. Simba kumyar. Lulusawin ko lalo yung utak mo. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Isinuko nyo na. Mas mataas ang posisyon ng senador kaysa dito sa mga cabinet official nitong bangag mong kapatid na ito. Nasaan na? Yung sinasabi mong ibulgar mo na itong kapatid mong bangag na ito. Yan ang gawin mo, Amy Marcos. Para sa ganun maniwala sa iyo ang tao. At ikaw, Escudero, huwag mong ariin yang buong Senado. Sa totoo lang, ang kapal, hindi lang parang kasing kapal ng talabay ang pagmumukha ninyo. Magkano? Yung additional na gagastusin dyan sa Senate building nyo na yan, yung bagong building na pinagawa nyo na yan, kung hindi ako nagkakamali, 30 billion. 35 billion. See? Inuunan nyo pa yan kisa dito sa mga kababayan ko na gutom na ngayon. Yang 35 billion na building nyo lang, 12 lang kayong senador. Gumastos kayo ng ganyang kalaki dyan lang sa opisina ninyo. Ay gigibain ko rin yan pagka nandyan na ako eh. Wala nang magiging tao dyan sa bagong building nyo na yan eh. Dahil pagka sinabuyan ko na kayo dyan ng Victoria's Secret, wala nang makakapunta dyan eh. Buisit kayo. Napakarami nating mga gutom na mga kapwa Pilipino rito. 35 billion ang gagastusin nyo dyan. Ginagastos nyo. Ayan mga kababayan. Iyan ang mga pansinin ninyo. Tama pa ba
Nasa katinuan pa ba itong mga ulo nitong mga politikong ito? Lalo na ikaw, Escudero. Wala na sa katinuan. Kitang-kita na lahat na lang kayo ay may mga saltik na. Wala na kayo sa hulog. Ikaw, Nograles, sasabihin mo, ibalik ka sa Kongreso para may magbigay ng ayuda dito sa mga Pilipino? Ay kabaliktaran yun. Gagamitin mo ang ayuda na pangungupitan mo. Yan ang totoo. Kayong lahat dyan. Diyan sa nagpupumilit na ma-impeach itong si BP Sara. 150 milyon kada pirma ng mga nandiyan mga politikong mga unggoy na ito. 150 milyon. Saan ka pa? Kaya sabi ko nga, makakapanakal ka rito pagka makita mo ito ng personal itong mga ito. Hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo. Baka kung ano magawa mo rito sa mga unggoy na ito Promise. Ngayon, itong mga ginawa ninyo dito kay PRRD, lumabas na sa investigasyon ni Amy Marcos na muro-muro yung red notice. Kayo-kayo lang din pala ang nagluto niyan. At kunwari, itong bangag na ito, no nagpa-interview dito kay G. Ruiz na isa ring, wala ba tayo, sir? Wala ba tayong nilabag na batas? Ang sagot ni Bangag, wala naman. So ano ito? Ikaw pala mismo. Kayo ang nagplano. Walang kinalaman ng ICC. Yan na ang sinasabi, lumabas na ang sinasabi ng spokesperson ng ICC na wala silang kinalaman. Hindi sila nag-participate doon sa pag-surrender ninyo. Ngayon, ang pinalabas ninyo, isinurinder siya ng taong bayan o gobyerno. Tingnan nyo, ICC na mismo may sabi. Wala silang kinalaman na darating doon si President Duterte. Katunayan na bulaga na lang daw sila. At ang nagplano nga nito, itong dalawang Rimulya, si Bunjing at saka itong magkapatid na parang mukhang panggatong na ito. At saka itong si si Gibo na yan na wala na, parang inanay na rin ang utak niyan. Itong Anyo na walang utang na loob, ginawa yan ni President Duterte na AFP stop. Ano yun? Yung hipi ng armed forces. Pagkatapos na mag-retire yan, ginawa siya dyan sa MMDA. At inilagay siya dyan sa SILJ na kung saan yan yung position nitong si Rimulya na isa ring demonyo. Tingnan mo. Maniwala kayo, magkikita tayo. Hindi ako papayag na kapag sino man ang uupong presidente diyan, hindi ako papayag na hindi ako i-hire ng kahit na 2 buwan lang. 2 buwan lang ang hinihingi ko. Hihingin ko. 2 buwan lang.
Kung ano man yung plano ko sa 2 buwan, pues, nasa akin na muna yan. Grabe. Madinin nyo. Tapos yung kunwari na sinasabi ni Bangag na ito na Interpol na yan, na may red notice, wala rin nga silang alam eh. Nagsabi na ang Interpol na walang red notice. Kaya kayo, masyado nyong minadali. Kaya naman ngayon, yan na yung inaabot mo, ha? Ayoko nang dugtungan yun. Rest in peace. Grabe kayo. Nasundan pa itong PNP chief na nagsabi na walang masama dyan sa mga dorogista. Siya mismo nagsabi, kaya nga kahit saan ka lumingon na kanto-kanto ngayon, may nagdudurog. Palibhasa mga dorogista kayo lahat dyan, kaya kinukonsente ninyo. Pagkatapos magdurog yung mga yan, hindi ba? Araw-araw na sa balita, iba-ibang balita, ano yung kwan? Ha? Yung nakadroga na naman, na praning na naman, nasabog na naman, bangag na naman. Hindi ba't nag-away silang, nagdiskusyon silang mag-asawa dahil lasing na sila at may kasama pang droga? Kahapon lang na balita yan. Dahil doon sa kanilang pagdidiskusyon na pareho ng bangag yung mag-asawa, ang nangyari, nasaksak ng lalaki yung anak nila, patay, dead on arrival sa hospital. Dahil yan sa droga. Tapos sabihin mo, walang masama sa pagdodroga. Di bali, malapit ka na mag-retire. Ang kakapalang mukha ninyo. Sa totoo lang, sa ngalan ng kwarta, ipinagkanulo ninyo na sa ayaw nyo mat sa gusto, siya ang pinakamagaling na presidente. Maging kay Marcos. Dati ang sinasabi ko, dati si Marcos, Ferdinand Marcos dati ang magaling. Maliban doon sa magaling magnakaw din. Kagaya nitong anak niya ngayon na walang ginawa kundi magnakaw din ngayon. Sangkot ito sa kaso sa pag-ibig na ilang bilyon yun yung inilipat. Sangkot ito si Bangag. At ang sinasabi, tama, mayroon nga daw batas na immune ang presidente sa anumang kaso. Pero ipinagpipilitan itong si Nery Colmenares, kahit naman immune siya, ay dapat lang masali siya dito sa kasong ito. Kasi ang gusto ni Minardo Guevara na Solgen ay huwag nang isali yung pangalan ni Bangag dito. Ay siya nga ang arkitekto nung pagnanakaw na ito Kaya ang dapat na talagang kung dyan, isa rin yung finance na yan, si Recto na yan, asawa ni Vilma Santos na yan. Kaya ko, ba't kan pa itong mga ito? Ba't hindi pa ito dinadaanan ng kulira itong mga animal na ito? Pare-pareho. Nakakagalit lang. Pag nagsalita ka ngayon, kakasuhan ka ng inciting to sedition. Ay putang ina ninyo. Sabi ko, kahit 176 ko na, kung gusto niyo makipagpatayan, dyan tayo sa Lunita. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kahit kayong lahat. Napakagapan nyo, napakawawalang hiyan ninyo.
Nung araw, yun lang mabalita lang. Sige, wag natin pag-usapan nung araw. Japan na lang ang pag-usapan natin. Yung Prime Minister diyan na dati ng Japan, nakalimutan ko na nandun yung lista ko. Na hindi pa naman napapatunayan yan na may kinurap siya. At yung halaga lang ng corruption na sinasabi ay para napaka-kaunti. Kaunting-kaunti lang yung sinasabing corruption. Alam nyo ba na nakarating doon sa Prime Minister na yon? Kumbaga, sintabos lang yung sinasabing corruption niya. Nung makarating doon sa Prime Minister na yun, nagpakamatay. Yun yung tinatawag nilang harakiri. Nagpapakamatay. Dito sa atin, kahit sapin-sapin na idaplak mo sa pagmumukha nila ng mga kawatan itong mga politikong ito, nakangiti pa itong mga parang mga talaba ang mukha. Kaya sabi ko nga, kaya mali ba yung sasabihin ko na kapag dito sa amin sa Mindoro tumungtong itong mga ito ay nako, pauuwiin ko dyan ng mga wala ng mukha o di kaya nakahiga na sila sa kahon. Actually, mayroon pa palang kon eh. Parang mayroon pa ako nakaligtaan dito eh. Sandali ha. Sandali lang. Sandali lang po, ha? Kasi mayroon din po pala kanina, baka na-erase ko na. Mayroon din po palang nag-comment na sinabi, kabayan, Marcos ka pala. Ay, loyalista ka pala, sabing ganyan. Tingnan mo. Ginamit mo pa yung salitang kabayan. Ay, samantalang sinasabi ko rito, kabayan, nalimutan ko na lang yung kanina. Ang sinasabi ko rito, walang taga Mindoro na bobo. Pero ngayon pala, mayroon palang naliligaw na bobo na kababayan ko. Ito yung totally hindi nakainom ng gatas ito. At tuba ang ininom nito noong maliit, dinidi ang tuba. At isa pa, magnanakaw. Nabura ko lang siya yung pangalan eh. Hayaan mo pag nag-comment ulit. Magnanakaw. Dito sa amin, kilala ko itong mga apelidong yun eh. Kaya lang, aywan ko bakit nabura ko. Magnanakaw. Tapos magko-comment-comment na ganyan. Ito yung mga pamilyang mga bobo ito. Nagpakilala pang kababayan ko. Yan yun. O ngayon, sige, Simpak Kumyar. Kilala mo ako. Ngayon, mapunta na tayo doon sa sinasabi ko na alas 3:30 ay eksaktong na maalam na at hindi na kinaya ng kanyang doktor. Wala na nagawa ang kanyang doktor. Pero kanina dapat sinabi ko na, pero habang tinatapos ko, kaya binitin ko yon kasi nga po habang gumagawa ko ng video, sinadya ko itong ihuli para makapag-isip-isip pa ako. Ngayon, ito na ang oras na para dapat nasabihin ko, pero napag-isip-isip ko, antayin na lang natin bukas kung ibabalita na ng social media, ay ng mga mainstream media yan. Siguradong ibabalita yan. Pero kapag hindi binalita yan, bukas, ako ang magbabalita sa inyo. Napag-isip-isip ko kasi parang
magkakaroon ng komplikasyon eh. Kasi kahapon, nung sinabi ko, nasa ganito, ganon, kaya nga may mga comment na ganyan. So ngayon naman, nung sasabihin ko nga, eksakto alas 3:30 ng madaling araw kanina, nalagutan ng hininga, ay baka hindi ko alam dito kung legal ito. At unang-una, hindi ko matawagan yung abogado ko. Hindi ako mapagtanong. So bukas na lang ay antay natin na ibabalita yan sigurado sa mainstream media. Okay, mas maganda na rin hindi magmula sa akin para itong mga bobo na ito, walang ginawa kundi magsabi ng fake news, itong mga bobo na ito, ayusin nyo kahit kailan. Hindi na kayo magiging produktibo dahil lusaw na ang mga utak ninyo magmula dito sa iyo hanggang sa 100 henerasyon, mga magiging abnormal kayong lahat. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga sakit, may mga problema. Sana Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito? Na kapag matapos ka magdaldal, ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat.